I know very busy kayo sa DSWD, kaya uunahin namin dahil nawala ka ng matagal. Marami kang ibabalita sa amin, no, Yusek Edu. I mean, we've seen how busy you've been the past, month actually. Tama yun, partner. Talagang DSWD has been tasked talaga for the relief and recovery operations para sa mga nabiktima po ng bagyong Karina at ng habagat. Nakita natin yung devastation talagang na dulot nito sa tatlong regions, primarily sa NCR Region 3 at sa 4A sa Calabarzon. Alam mo, partner, sa datos namin, nakapagtala kami ng 5.4 million na kababayan natin, 5.4 million individuals na affected sa bagyong Karina at habagat nitong nakaraang buwan. Katumbas yan ng 1.5 million na families across the regions of NCR, Region 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, Region 5, 6, 7, 10 at CAR. Meron tayong mga 4,510 na mga barangays na affected at up to now, partner, may 100 pa rin na active na mga evacuation centers kung saan meron more than 11,000 na individuals na nananatili. When it comes naman to relief operations, alam naman natin, ngayon mabilis na po ang DSWD sa pagbibigay ng relief items sa ating mga kababayan dahil under the administration ni President Bongbong Marcos, nakapreposition ang ating mga relief items, ang ating family food packs at mga non-food relief items. At suma total, nakapamahagi tayo, partner, ang DSWD ng more than 340 million pesos, both in cash and non-cash assistance sa mga apektado nitong bagyong Karina at habagat. At tuloy-tuloy pa ito, patuloy itong ating mga post-disaster assistance, relief and assistance operations, patuloy pagbibigay natin ng ayuda sa mga kababayan nating nasa lanta. So, meron pang 11,000 po, Yusek Edu, na nasa evacuation centers ngayon. Karamihan po sa kanila ay saang lugar? Karamihan dito nanatili dito sa Region 3 at sa Calabarzon area at total of 2,857 families pa ating naitala na nananatili ngayon sa ating mga evacuation centers at patuloy po dyan ang DSWD katuwang ang mga local government units sa pagpo-provide ng food assistance, pamimigay ng mga relief items, mga damit, mga kagamitang pantulog, panligo, at pati na rin cash assistance. Hanggang kailan pa kaya sila mananatili sa mga evacuation centers sa tingin mo? At bakit hindi pa sila nakakabalik sa kanilang mga tahanan? Ang policy natin dyan, partner, ay talagang kailangan siguraduhin ng local government na safe or ligtas na talaga yung kanilang mga babalikang mga tahanan. So sa ating pagtatala, mukhang hindi pa ganun nakiklear ang mga kabahayan, ang mga communities na ito. At kung matatandaan mo, partner, after nung bagyong Karina at habagat, patuloy ang pag-ulan, partner. Yes. So talagang dito sa NCR, nakita natin, even last week up to this week, may mga binabaha pa ring lugar. Kaya talagang nag-iingat pa rin ang ating mga otoridad para siguraduhin ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Alright, sige. Good luck sa inyo sa DSWD. Alam ko marami pa kayong ginagawa. Meron pa kayong food stamp program. Iba pa ito dito sa relief operations natin, with regard to the bagyong Karina and habagat. Yes, partner. Okay, maraming salamat, Yusek Edu, sa mga ibinahagi mong update sa amin mula sa inyo, dyan sa DSWD.